Magandang gabi sa inyong lahat. Magbabahagi ako ngayon ng kwento sa inyong channel at naging karanasan ko po ito. Siya nga pala, tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Tina. Taga Bohol ako. Dito na ako ipinanganak at dito rin nakapangasawa. Itong aking karanasan ay nangyari noong ako ay dalaga pa lamang. Sa aking pagkakatanda, mga nasa edad na 18 taong gulang ako hanggang 20 taong gulang. Mga dyan lang po banda. Nagsimula yung aking karanasang ito noong minsang ginabi ako ng uwi mula sa bahay ng aking kaklase na tawagin po nating Maris. Karawan po kasi nito noon at nagkayayaan kaming pumunta sa kanila. Dahil kabilang baryo lang din naman namin yon, kaya't hindi na nga ako nakatanggi. Ngunit dahil napasarap yung aming pagkukwentuhan, hindi namin namalayan yung oras noon at inabot nga kami ng gabi. Ang iba naming kaklase ay nagpasya ng doon na kina Maris matulog. Ako naman, dahil hindi ako nakapagpaalam sa aking mga magulang, wala akong nagawa noon kung hindi yung maglakad ng mag-isa kahit pa na madilim. Noong malapit na nga yung mag-7 ng gabi, doon na nga ako tuluyang nagpaalam. Nag-alok pa nga yung iba naming kaklase. Naihati daw nila ako pero tumanggi na rin ako at sinabing ipagpatuloy na lamang nila ang kanilang pag-iinuman. Bago nga ako maglakad paalis, may narinig pa kaming paghuni ng tiktik sa paligid. Agad namang nagbiro yung isa naming kaklase na yung aswang na lang umano yung maghahatid sa akin. Sinita naman po siya ng iba pa naming kamag-aral at wag daw akong takutin. Pero hindi naman din kami naniniwala sa mga gano'n noon eh. Naglakad na nga ako paalis noon. At habang palayo ako ng palayo sa bahay ng kaibigan ko, naramdaman kong parang may nakasunod sa aking likuran. Sinisi ko pa nga yung kaklase kong nagbiro patungkol sa aswang. Dahil parang napapraning na rin ako ng mga sandaling yon. Noong una, inakala kong baka kutob ko lamang o pakiramdam na merong nakasunod. Pero makalipas pa yung ilang minuto, nakarinig ako ng mahinang paghuni ng tiktik sa paligid. At dahil mahina yon, alam kong malapit lang din yon sa akin. Base nga sa mga kwento ng mga matatanda, ay ganoon daw yon. Dahil doon ay mahinahon lang akong nagwika at pilit kong itinago yung aking takot. Kaibigan, ihatid mo lamang ako sa aming bahay at wag mo na akong takutin pa. Wika ko pa nga po noon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking isipan noon. At yun nga yung aking nasabi. Dahil doon, hanggang sa makarating ako sa may tapat ng aming bahay, ay naririnig ko pa rin yung paghuni ng tiktik. Sobra yung pangingilabot na aking naramdaman. Ngunit nang maisip kong talagang hinatid nga ako ng aswang na yun pauwi at wala namang masamang nangyari sa akin sa daan, ay nagawa ko na lang na magpasalamat. Maraming salamat sa paghatid mo sabi ko pa. At pagkatapos ko nga pong wikain yung mga katagang yon, isang mahina at magkakasunod na paghuni yung aking narinig. At paglipas ng ilan pang segundo, may narinig akong pagaspas ng pakpak na parang papalayo na. Noong mga panahong yon, mabilis akong pumasok sa aming bahay. Hingal na hingal po ako noon at halos hindi na rin makapagsalita. Sinalubong ako ni Papa at sinabi nga nito sa akin na parang hinatid daw ako ng aswang pauwi. Narinig din marahil nila yung mga tunog. Tumango na lang po ako noon sa kanya at dahil sa matinding takot ko, parang umurong po yung aking dila. Nagwika naman noon si Papa. Nalalabas na nga raw sana siya dahil baka sinusundan raw talaga ako ng aswang at nais biktimahin. Lalabas na nga raw sana siya lalo at hindi pa rin ako nakarating at naririnig nila yung mga paghuni. Ngunit nasakto rin na dumating na rin pala ako. Sinabihan ko na lamang yung aking ama na hayaan na lang yon
dahil wala namang masamang nangyari. Dahil medyo nakainom nga po ako noon, nagpasya na rin po akong magpaalam sa kanila. At pagkapasok ko nga po sa kwarto, pinilit ko na ring makatulog. Pero hindi ko talaga magawa. Pumapasok sa aking isipan ang aswang na sumabay sa aking pag-uwi. Nakaramdam ako noon ng kilabot. Dahil alam ko na anumang oras noong naglalakad ako, ay pupwede niya akong sunggaban at biktimahin. Nagtaka nga lang ako dahil hanggang paghuni lang yung kanyang ginagawa at hindi man lang po ito nagpakita sa akin. Kalaunan, inisip ko na lang na baka nais lang talagang makipagkaibigan ng aswang na yon. At dahil doon, hinayaan ko na lang siyang umaligid sa akin. Lalo na kapag madilim na yung paligid at nasa labas pa rin ako ng aming bahay ng mag-isa. Iniisip kong baka nariyan na naman siya. Isang pagkakataon nga po noon, nagpunta kami sa isang liblib na lugar para gumawa ng aming proyekto. Bale, yung proyekto po namin yon ay para i-promote yung mga lokal na produkto roon. Bale, 3 lamang po kami noon at puro pa babae. Hatid sundo naman kami ng ama ng isa kong kagrupo, kaya kahit papano ay hindi naman kami nahirapan. Pero dahil liblib nga po yung baryong yon, isang pagkakataon ay medyo natagalan nga po yung pagbiyahe ng ama ng aming kagrupo. Madilim na rin po noon ang paligid, pero wala pa rin po ito. At dahil doon, sa halip na manatili sa waiting shed, ay nagpasya na nga kaming maglakad sa gilid ng kalsada. Kakaunti pa lang noon yung mga ilaw sa kalsada, kaya medyo nag-alangan nga po kami noon. Subalit dahil 3 naman kami, kahit papano ay nabawasan yung aming takot. Nasa kalagitnaan kami noon ng aming paglalakad nang makita namin na merong papasalubong sa amin na 5 lasing na kalalakihan. Lahat kami nagsiksikan sa takot. Napalingon pa nga ako noon para alamin kung may taong nasa likod namin na mahihinga ng tulong kung sakali. Pero wala. 3 lamang kaming magkaklase yung naroroon at yung 5 lasing na kalalakihan. Ilang sandali pa, narinig kong nagwika yung isa sa kanila at naulinigan ko pang puro nga bastos na mga salita ang kanyang sinabi. Narinig ko rin kung ano yung balak nila sa amin noon, kaya natigil kaming 3 sa paglalakad at nagsimulang manginig. Pilit ko silang sinasabihan na tumakbo na lamang kami upang malagpasan yung mga kalalakihan. Ngunit takot po talaga yung 2 kong kasama at pansin kong nanginginig yung kanilang mga tuhod. Hihilahin ko na sana silang 2 noon dahil mga nasa 2 dipa na lang yung layo ng mga lalaking yon sa amin. Nang sa hindi inaasahan ay may narinig akong mahinang paghuni ng tiktik. Napatingala ako noon sa ere at nakita kong gumalaw nga po yung sanga ng puno at maging yung mga dahon. Nang muli kong ibinaling yung aking pansin sa 5 lalaki, ganoon na lamang yung gulat ko dahil nakita ko yung isang dambuhalang aso na nakaharang sa kanila. Natigil naman sa paglalakad yung 5 at napako sa kanilang kinatatayuan dahil sa sindak. Noon din ay sinabi ko sa 2 kong kaibigan na may humarang na isang malaking aso sa mga lalaking lasing. Pero yung sabi nila, wala raw silang ibang naaninag sa unahan namin, kung hindi nga yung mga lalaki lamang na nakatayo at nakatulala. Pinilit ko pa silang maniwala sa akin noon. Upang patunayan, sinabi ko nga sa kanila na may narinig akong mahinang paghuni ng tiktik sa paligid. Kaya malamang ay aswang yung humarang sa kanila. Ngunit kahit na ganoon, hindi talaga naniniwala yung aking mga kasama. Ayon pa sa kanila, may narinig nga silang huni, pero wala raw silang nakita sa paligid. Hindi na ako nagsalita pa noon at itinuon ko na lamang yung aking pansin sa unahan. Nakita kong gumalaw yung malaking aso
pasulong doon sa mga lalaki. Dinig ko pa nga yung pag-angil nito na parang isang asong galit na galit. Nang ilang hakbang na lamang yung layo nito sa mga lalaki, doon na nga nakagalaw yung mga lasing na iyon. Pasuray-suray nga silang tumakbo. Habang sumisigaw na merong aswang na humarang sa kanila. Ang ilan pa sa kanila ay makailang ulit nang nadapa, pero bumabangon pa rin para tumakbo, na parang nawala na nga talaga yung kanilang kalasingan. Makalipas po noon yung mga ilan pang minuto, dumating na rin po yung aming sundo. Ikwento ng aking kagrupo sa kanyang ama ang patungkol sa aming naging karanasan. At nagalit nga yung kanyang ama. Sinabihan niya kaming wag na kaming tumungo sa mga liblib na baryo nang sa gayon ay hindi kami mapahamak. Noong tanungin naman niya kung ano nga bang nangyari at kung bakit nagtakbuhan yung mga lasing, ako na nga yung nagkwento patungkol sa aking nakita. Pansin kong nagulat yung ama ng kaklase ko. Sinabi po nito sa amin na marahil ay aswang nga yung nagligtas sa amin mula doon sa 5 kalalakihan. Napatitig naman ako sa aking mga kagrupo at sa aking isipan ay mukhang naniniwala na sila dahil yung ama nga mismo ng isa naming kaklase yung nagsabi nun. Pagdating sa baryo, bumaba nga ako sa aming sinasakyan at naglakad. Medyo malayo-layo pa yung aking lalakarin. Kaya binilisan ko na lamang yung aking paglalakad. Noong nangalahati na nga yung aking lalakarin, meron kaagad akong kutob na yung aswang na naman yon na minsang naghatid sa akin at siyang sumagip sa amin mula sa mga lasing na kalalakihan. Dahil doon, nagpasalamat nga po ako dito. Alam kong nasa paligid siya kaya sinabi ko lang. Saktong pagkatapos ko nga pong magpasalamat, may napansin akong lumipad sa aking ibabaw. Sinubukan ko pong ilawan yon gamit yung dala kong flashlight. Ngunit wala naman akong nakita. Noong mga panahong yon, sa halip na matakot doon, pakiramdam ko ay nakampante ako. Nagkaroon kasi ako ng isang kaibigan na kagaya nito. Kahit pa hindi ko malang siya nakita kung ano nga ba yung kanyang anyo. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa may tapat ng bahay namin. Nagpasalamat pa nga ako sa kanya at matapos yon ay nawala na rin po noon yung paghuni. At nakarinig na lamang ako ng pagaspas ng pakpak na papalayo. Hindi ko na lang noon ikwento sa aking mga magulang yung nangyari sa amin. Dahil alam kong pagagalitan ako ng mga ito at baka hindi na ako payagang pumunta pa kung saan. Dumaan nga yung mga araw at naging abala ako noon. Bali malapit na nga rin po yung exam noon kaya hindi na ako gumagala. Paminsan-minsan, mga bandang 1:00 ng madaling araw ako nakakatulog. At kapag may naririnig akong paghuni ng tiktik, sinasantabi ko yon. Dahil iniisip ko na hindi yon yung aswang na kaibigan ko at malamang pumupuntirya lang yon sa mga buntis naming kapitbahay. Ngunit makalipas yung ilan pang mga araw pagkatapos ng aming exam, nagkayayaan nga kami ng aking mga kaibigan na gumala. Ang sabi kasi nila, kailangan naming pakalmahin yung aming utak na nooy pagod na pagod. At dahil nga sa gala namin ay medyo madilim na akong nakauwi. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 6:30 na po yun. Noong naglalakad ako, kung ano-anong bagay noon yung aking iniisip. Medyo nangangamba kasi ako na baka hindi ako makapasa sa aming exam. Habang naglalakad naman noon, naging panay nga yung paghuni ng tiktik. Batid kong meron na namang nakasunod, kaya hinayaan ko na lang din po yon. Hindi ko nga yun pinansin o binati man lang noon. Yun yung malaking pagkakamali ko. Noong malapit na nga ako sa aming bahay, doon ko naramdaman na parang matatai na po ako noon.
Halos hindi ko na nga mapigilan yung aking tiyan at parang talagang lalabas na. Dahil doon ay tumakbo nga ako patungo sa banyo at nataon namang lumabas na nga yung aking sama ng loob. Halos hindi ko na nga kaya noon yung sakit ng tiyan ko dahil animoy parang pinipiga po ito. Habang nagbabawas noon, umaaligid sa labas ng aming banyo yung huni ng aswang. Hindi po yun tumitigil at parang natutuwa pa na nasa ganun nga akong sitwasyon. Doon ko na nga naalala na hindi ko man lang pala binati yung kaibigan ko. At dahil doon ay nagsalita nga ako para batiin ito at pansinin. Magandang gabi, kaibigan. Salamat ulit sa paghatid mo. Pasensya ka na kung hindi ako nagpasalamat kaagad Sabi ko pa. At saktong pagkatapos kong wikain yung mga katagang yon, parang himala na lang na nawala yung pananakit ng tiyan ko. Agad nga akong naglinis ng aking katawan noon at pumasok na sa aming bahay. Nakita ng aking mga magulang na putlang-putla ako noon at pinagpapawisan. Kaya't nagtanong nga sila sa akin kung ano nga bang problema. Noon din ay sinabi ko nga sa kanila na sumakit ng sobra yung aking tiyan. Noon ko lang din sinabi sa kanila na merong aswang na madalas na nakasunod sa akin na tinuturing ko nga pong kaibigan. Sinabi ko rin na hindi ko pinansin yung aswang na yun nung pauwi ako kaya siguro ay naging rason yon para sumakit ng sobra yung aking tiyan. Nabahala naman noon yung aking mga magulang kaya pinatawag na aking ama yung albularyo sa aming baryo. Pinatignan niya ako roon. At ang sabi ng albularyo, may nakikipagkaibigan nga raw sa akin na aswang at sumakit daw yung tiyan ko dahil sa kagagawa nito. Dagdag pa niya kahit man lang simpleng pagbate ay malaking bagay na raw yon para sa kanila. Yung aswang daw na ito ay nagsilbing bantay ko magmula pa noong ako'y maliit pa. At nagparamdam lang noong nasa 18 taong gulang na ako. Doon na nga po napaisip sila nanay na meron daw kaming kamag-anak na aswang. At yun nga raw po ay yung kapatid ng lola ko. Pero hindi ko po ito nakilala. Kalaunan din po ay nawala na rin po yung pagpaparamdam sa akin. Marahil nung nasiguro na po nito na kaya ko naman yung sarili ko. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito at maraming salamat po.